ubod ng bagal at ubod ng lupit. Ganyan ang naging pananalasa ng bagyong Lando sa malaking bahagi ng Luzon. Bahagyamang humina, inaasahang magpapatuloy ang pagragasa ng bagyo na sa mga oras na ito ay nasa Ilocos pa rin. At dahil sa mga pagbahang dulot ng bagyo na yan, libo-libong residente ang kinailangan ilikas mula sa kanilang mga tahanan tulad sa Nueva Ecija. Doon po kanya-kanyang diskarte ang mga rescue team para mailigtas sa mga residente na naipit sa lagpas taong tubig. Mula sa lungsod ng Cabanatuan, nakatutuklahin si Cesar Apolinario. Cesar? Alam mo, Mike, kung ang lokal na pamahalaan ay nahirapan na napasukin ang mga barangay na sobrang baha. Yung mga barangay naman dito na hindi narating ay gumawa ng paraan para mailigtas ang kanilang mga kapitbahay at yung mga nasasakupan nila. Hindi biro ang ginawang pakikipagsapalaran ng mga opisyal ng barangay para maisalba ang mga natrap na kababayan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. At dahil walang gamit para ligtas na isagawa ang rescue operations, maging salbabida at batya, pinagtiyagaan para makapagligtas lang ng buhay. Nasa kabilang compound sa mismong tabi ng ilog na trap ang karamihan sa mga residente ng barangay Sangitan West. Ang lalaking ito kasamang natrap ang kanyang dalawang aso kaya gumamit ng flashlight para humingi ng saklolo. Kung ang ilan nasa lubog nilang bahay pa, ang grupo naman ng kababaihang ito inabutan ng baha habang lumilikas kaya natrap sa mismong ibabaw ng pader ng compound. Hanggang bubong na kasi ang tubig baha sa may 89 na barangay rito sa Cabanatuan City pagsapit ng hating gabi. Kaya di na nag-aksaya ng oras ang mga tanod na tumulong mag-rescue. Maya-maya pa, ilang ginang na naunang nailigtas sa mga tanod. Pero ang problema, marami pa sa kaanak nila ang naiwan sa lugar. May mga naiwan pa doon. Yung mga gamit namin, ala na po, labog na eh. May mga ilang kamag-anak niyo pa doon? Ilan ba? May 5 pa, 6. 6 pa po. Ngayon lang ako nakapag-experience ng ganito. Buti na lang at andito kayo. Diyos ko. Mamamatay kami dyan kung hindi nyo kami narescuehan. Mula sa dilim, naaaninag ang isang salbabida na may sakay na 2 bata. Lagpas tao na po eh. Umabot na po ng second floor ng bahay eh. Ilang sandali pa, 2 hanggang 3 bata ang pinagkakasya sa isang salbabida. Mapabilis lang ang rescue operation. Sino naiwan doon sa bahay ninyo? Mga mama po nila. Mama nyo. Ilan pa sila ron? Ilan? Ha? Anak, salita ka nang makakuha yung ano mo. Ito po. Naiwan. Ilan pa sila? Nasyak na itong mga bata na ito. Hanggang alas 3 sa madaling araw, hinihikayat ang iba pang natrap na mag-evacuate na pero tila mas gusto nilang manatili. Ilan pa kayo dyan, kuya? Ilan pa? Kaya mo to. May bata pa. Kahapon pa. Sa dayo lang po siguro na hindi maiwan-iwanan yung mga kabuhayan nila. Mga alagang hayop sa kagamit sa bahay. Kaya nagbabaka sakali sila na hindi naman daw tataas yung tubig. Eto na nga po, tumaas. Diniretso sila sa mga evacuation center. Karamihan sa kanila, mga bata, matanda at mga babae na ang ilan ay buntis pa. Nagsimulang bumaha sa Cabanatuan City maghahating gabi kagabi. Kapansin-pansing pati mga sasakyan ay hindi na makaandar sa highway na binaha. Lalo't may kasamang lupa ang tubig na rumagasa mula sa matataas na lugar gaya ng Ilocos Region. Dahil patuloy ang pagragasa ng tubig, patuloy rin ang rescue operation sa maraming bayan sa Nueva Ecija. Lalo't marami pa rin ang natrap sa kanilang mga bahay. Naapektuhan din ng baha ang mga pampublikong gusali gaya ng ospital. Sa kabuuan ay may 55,000 na pamilya ang naapektuhan ng pagbaha dito sa buong Nueva Ecija. Ang bilang ng individual na yan ay mahigit 222,000 na individual. At 35% pa raw ng populasyon dito sa Nueva Ecija ang kailangang i-rescue. Katunayan ay nagpapatuloy ang rescue operation hanggang sa mga oras na ito. At inaantabayanan yung 3 bayan pa, bali sa pababa dito mula rito sa Cabanatuan. Inaasahang babahain yung mga bayan na yan at dyan magtututok ang rescue operation ng mga otoridad. Mike? Ang problema diyang Nueva Ecija, yan kasi ang tigasalo ng tubig, Cesar, tulad na nabanggit mo kanina mula sa Rio ng Ilocos, pati na yung mga tubig na galing Aurora pababa.
Diyan lahat pupuntahan sa Nueva Ecija. Dalawang maiklit, mabilis na tanong lang. Kamusta na ang panahon dyan? Umiigi na ba kahit papano? At pangalawang tanong, yung baha, humuhupa ba, Cesar, kahit papano? Dahil kanina, hindi makarating sa Cabanatuan. Barado yung daan Cesar? Mike, bali yung pag-ulan, medyo nararamdaman pa rin natin. In fact, nung nag-live tayo, medyo umaambon, medyo lalakas maya-maya, tapos hihinto ulit. Ayon naman sa mga residente, okay daw yon dahil medyo huhupa palalo itong pagbaha. I-explain ko lang sa iyo, Mike, yung tinatanong mong paghupa. Itong tubig dito sa kinatatayuan ko, lubog na lubog ito. Kung makikita mo yung second floor ng bahay, isang talampakan na lang, abot na yung second floor ng bahay. Ganun kataas yung tubig baha na nanggaling sa ilog. Kasi itong nasa likuran ko, ilog na ito So talagang naapektuhan lalo na yung mga residente sa tabi ng ilog, Mike. Maraming salamat, Cesar Apolinario.